Sa usapin ng food security, hindi lamang ang mga taniman ang dapat bantayan, kundi maging ang mga dalampasigan at karagatan. Kaya naman ang DNR, katuwang ang ating grupo, ang isang grupo, isinusulong ang pangangalaga sa ating wetlands na nagsisilbi din bilang breeding area ng mga isda. Kung paano yan silipin sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla. Pangingisda ang ikinabubuhay ng 69 anyos na si Mang Benji sa bayan ng Balanga sa probinsya ng Bataan. Ang trabahong ito rin ang nagtaguyod sa kanyang 5 anak para makapagtapos ng pag-aaral. Nung dumami na yung mga tinanim namin mga mangrove dito, gumanda ang panguhuli. Dati ang nahuhuli namin, nakaka 5 kilo, 10 kilo. Pero ngayon, napakaganda ng inuhuli, nakaka 30, 40. Ay mga anak ko, nagtapos naman ng mga college yung mga anak ko. Isa lamang si Mang Benji sa higit 1,600 mangingisda na nakikinabang sa hitik na yaman ng Balanga Wetland and Nature Park sa Bataan. Wetland ito nang ibig sabihin ay basang lupa na permanente o madalas nakalubog sa tubig. May 15 ektaryang bakawan ang Balanga Wetland na itinuturing na mahalaga sa pagkakaroon ng food security. Nagsisilbi kasi itong paitlugan ng mga isda at iba pang halamang dagat. Sa pamagitan po ng mangrove, natural tsaka planted area po natin, mas lalo pa pong tumaas within 85% yung nahuhuli ng mga mangingisda para sa kanilang hanap buhay. May dandang wetland tulad ng bakawan sa Pilipinas, pero dahil sa pagtatayo ng mga bahay at industriya, labis na polusyon at climate change, sinasabing ang 400,000 hanggang 250,000 ektaryang bakawan sa Pilipinas lumiit na sa 250,000 hectares. Ipinangangamba ng Wetlands International ang epekto nito dahil bukod sa ambag sa food security, sinasabing ang mga wetland ay nature's kidney na humihigop sa carbon o init na mahalaga ngayong umiiral ang El Nino. Nagsisilbi rin itong panangga tuwing may daluyong ng bagyo. Yung climate variability na tinatawag nating El Nino, nagiging more intense yan dahil wala na yung mga dating mga ekosistema katulad ng wetlands na tumutulong sa atin para sequester yung carbon. Yung mga seedlings at kahit yung nursery na in-establish namin, natabunan na ng mga basura. Sa pagdiriwang ng World Wetlands Month ngayong Pebrero, nais ng DENR at Wetlands International na mapalawak pa ang kaalaman sa pagprotekta ng mga wetlands sa Pilipinas, lalo ngayong naharap ang ating bansa sa banta ng El Nino. Kaya nagsagawa ng seminar kung paano mapangangalagaan ang mga wetland. Ibinida ang ilang bahagi ng Balanga Wetland and Nature Park sa Bataan. Ilan sa aming pinuntahan ay ang 18 ektaryang mudflood na sanktuaryo ng mga migratory water birds. Habang iniikot natin itong Balanga Wetland and Nature Park, napansin natin na sinusundan tayo ng mga migratory birds na tinatawag na terns. Ang paliwanag dyan, dahil gumagamit yung ating bangka ng propeller, nabubulabog yung mga isda rito sa dagat na nadedetect at sinusundan nitong mga migratory birds dahil gusto nilang kainin. Either doon na sila magtatagal or parang stopover lang nila. So kailangan nila ng energy for the next journey nila. Nagkasari ngayong araw ng clean-up drive. Ayon sa DNR, mahigpit ang ahensya sa pag-aproba ng mga proyekto na posibleng magdulot ng masamang epekto sa mga wetland. Kaya kinakailangan makapasa sa Environmental Impact Assessment sa pagtatayo ng mga infrastruktura at establishmento. Dapat hindi yung mga wetlands natin hindi nako-convert, particularly yung ating mga lakes. So dapat manatili yung mga lakes na yan kasi nilikha ng Diyos ito na may wetlands. Bakit natin tatambakan at gagawing subdivisions? Nagtalaga rin ng mga bantay dagat sa probinsya na tumutulong sa paglilinis at nagbabantay sa Balanga Wetland and Nature Park.
Meron po tayong dito sa probinsya ng Bataan, meron po tayong Senro Dinalupihan, ano po. Meron po kami mga MES dito, yung monitoring enforcement sections po namin. Hindi lang po siguro ang DNR, pati po yung City of Balangan na rin mismo. 24 oras kami nakatutok po dyan. Isa na rin si Mang Benji sa mga mangingisda na nagsisilbing bantay dagat. Yung basura, iniipon namin, sisilid namin sa sako para hindi na bumabalik. Sabi ng DNR, ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang obligasyon ng pamahalaan. Ito ay whole of a nation approach na kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga problemang kinaharap ng bansa. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.